Nakamute pala ako. Utragis. Okay, mga kabsat, no? Wait lang. Ano ba yan? Nakamute pala ako. Yung sinasabi ko kanina, mga kabsat, doon nga sa no, itong isang counselor na pwedeng maging testigo na magdidiin dito kay Atong ang mga kabsat, di ba? Biro mo, 200 na bala. Pinaputukan siya ng 200 na bala. Buhay pa din, mga kakabsat. Naka-bulletproof siguro to, no, mga kabsat. Kaya nako po, malaking problema to kapag yan, naging testigo na naman. Magdidiin yan kay Atong ang. Nako po, o siya ito, pakinggan naman natin itong drug lord na si Sammy Uy, mga kabsat, no? Na nag-deposit daw sa Sara Digong BPI account na mayroong halagang 134 million. Kaya itong si VP Sara, takot na takot lumabas ito sa trial. Kaya nga tinan nyo si Bato kanina, di ba? Ang dami niyang o, di ba? Hindi nga natin narinig. So, agree ka ba na hindi talaga tatawid dyan sa 20th Congress? O, di natin narinig yung sagot ni Bato kasi biglang nawala yung sounds, no? Pero, naku po, pakinggan natin to si Sir Bad. Biro nyo, 134 million, ha? Naku po. Sa isa sa mga medyo tinitreat lang natin yung nanay ko. Kasi favorite hotel niya ito dito. Pag nandito ako sa hotel, dito tayo ngayon, at 2 billion account ng mga Duterte ni Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte dahil mukhang palabo na matuloy ang impeachment. In fact, sabi ni Jinggoy Estrada, meron na sila super majority. Yung 13 DDS votes plus dagdagan pa dalawa, kahit 13 lang kailangan ni Chis Escudero, meron pa dalawa na dagdagan, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. So that makes 15. So kung ganito ang boto nila, talagang ang dali-dali na lang talaga nila patayin through a majority vote itong impeachment complaint. So it looks like hindi na talaga natin makita yung katotohanan ukol dito sa di umano'y pagnanakaw ng mga Duterte. Kumaga, wala na. Beyond, okay pa ba signal? Sabihin nyo lang kung nawawala ang signal, ha? Kasi wifi, dito lang tayo, sa wifi lang dito sa hotel ginagamit natin. So, kung hindi man mailabas ito sa trial, okay pa ba tayo? Kung hindi man ito mailabas sa trial, at least ilabas na lang natin ito dito sa BAT channel, ha? Hindi naman parang nawawala-wala si BAT, ha? Hindi naman parang nawawala-wala. Okay. So, in relation to this, meron ako nakitang investigative report dito sa Vera Files, na itong Vera Files, very legitimate online site ito na mga watchdog pa nga. Kasi sila yun sila yun kinontrata ng Facebook para i-fact check. Kumbaga, kung nakikita nyo sa Facebook na may nagpo-post na ini-inform tayo ukol sa mga fake news, ito yung Vera Files ang gumagawa ng checking. Ito yung Vera Files ang tinitingnan kung okay ba yung kung fake news ba isang artikulo o hindi. So that is how credible ang Vera Files. So hinalungkat nila ulit yung expose ni Trillanes na sinasabi meron nga talaga, and this was in 2016 during the campaign for the 2017 presidential election. Dito yun na in-expose ni Trillanes yung 2.2, ha? Hindi, 2.2 billion. Isa pa lang account ito, ha. Isang account pa lang sa Land Bank of the Philippines, sa Bank of the Philippine Islands, BPI, sa Julio Vargas branch sa Pasig ito. At the account number ay 002433-0695-39. At itong account nito, isa lang account, nakapangalan kay Rodrigo Roa Duterte at Sara Duterte na noon ay Vice Mayor pa lang sa Davao. Lumalabas dito at
ang pagpasok, ang pera na pumasok dito from 206 to 2015 ay umaabot na ng 2.2 billion total cash flow. Isang account lang ito, BPI Julia Vargas Branch, Pasig. At meron isang deposit na pumasok sa 69th birthday ni Duterte on March 28, 2014. At ang amount nito ay 193 million 705,615 pesos and 88 centavos. Pero para matakasan nila yung AMLAC, pagbabantay ng AMLAC, ginawa nila itong separate tranches. Hiwalay, 55 million, 41 million, apat na deposits na tig 20 million, and then isa pang deposit, 16 million. Kasi ang AMLAC, pag mag-deposit ka ng 1 million, mag-alerto na ang AMLAC. So dito, ginawa nila hati-hati. Ang pinakamalakas na pumasok dito sa account na ito, and I repeat, baka meron kayo alam sa account na ito, BPI account, although wala na sigurong pera ito ngayon, 002433-0695-39. 02433-0695-39. So ang pinakamalaking pumasok dito ay galing kay Sami Uy. Sami Uy, yung sabi ni Arturo Las Cañas na second kay Michael Yang, ito ang isa sa pinaka-biggest drug lord sa bansa, operating during the time ni Duterte. At hindi natin alam, operating until now. So, lumabas sa bank account na ito, isa lang. Meron daw sila yan mga 200 bank accounts. Isa lang, account, BPI, Julio Vargas. Isa lang. Nagkakalaman na ng 2.2 billion. Isa lang, 2.2 billion. At ito, hindi pa presidente si Duterte. Hanggang 2015 pa lang ito. Hanggang 2015, hindi pa siya presidente. At isa sa mga pinakamalaking pumasok dito, puwera doon sa birthday niya, na umabot ng almost 200 million, ay 134 million in manager's check galing kay Sami Uy. Yung sabi ni Arturo Las Cañas ay talagang isa sa pinakamalaking drug lord. At in-expose nga ito ni Trillanes. Eventually, umabot ito ng 2.4 billion nung nakita na ito ni Trillanes. So, bakit natin, although lumabas na ito sa expose ni Trillanes, bakit natin binabalikan ito? Kasi ito yung mga accounts nila na ito na ayaw talaga nila ilabas sa media. Ayaw talaga nila ilabas sa impeachment trial. Kaya lahat gagawin nila. Kahit magbayad siguro ng bilyon-bilyon. Itong account lang ito, pwede na magbayad ng ilan senator . No wonder meron sila super majority. No wonder ang yabang-yabang ni Chis Escudero na parang hawak na niya ang buong Senado. Pati itong si Risa Ontiveros iniwan na ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan. So, although meron tayo vlog about that later on. So, dito natin nakikita na napaka-allergic. Kumbaga, if mailalabas ito isa pa lang itong account out of the 200 bank accounts ng mga Duterte. Kung isa lang ito, meron 2.4 billion. Isipin mo na lang, lalo na naging presidente na siya. Siguro tama yun si Atty. Conti, aabot ito lahat ng more than a trillion or maybe 2 trillion. Hanggang 215 lang ito, hindi pa siya presidente. What more? Within the 6 years na naging presidente siya. What more? Ayaw nila ito ilabas dahil dalawang bagay mangyari dito. Isa, kung mailabas na ito, malaman na natin ito lahat, masira talaga sila. Masira sila sa taong bayan, lalo na yung drama nila na walang pera si Duterte. Yun lang. Takot na takot sila di ba? Hindi nga nila kayang ituloy yung trial. Wala pa kang trial, dinidismiss na. Kamote talaga. Sige, tuloy. So, sira na yun ngayon kasi gumagasta na nga sila ng 150 million dyan sa The Hague at in-expose na nga ni isang attorney na
kwan lang, ano pa to? Ah, acceptance fee lang ng mga lawyers ni Sara, 40 million na umabot, plus 10 million a month. At nakita nyo, nandiyan naman si Sara sa The Hague. So kumbaga, parang kwan lang, parang tubig lang ang pera sa kanila. Andyan na naman si Sara sa The Hague. So kagagaling lang dyan yung nanay niya, si Zimmerman. So dito, at least nasisira na. Pero at least sa atin lang mga matatalino. Hindi pa yan nasisira sa mga medyo close ang utak o close ang pag-iisip or talagang tanga lang talaga, stupido lang talaga na hindi pa nakikita na niloloko nila si Duterte sa mga sinasabi nila mga mawalang pera sila, sa mga kumakain sa karinderiya, tumitira daw props lang sa peking bahay kasi hindi na sila nakatira diyan, doon na sila nakatira sa mansion ni Hanilet Abansenya. So kung lalabas ito lahat ng mga bank accounts at nag-testify yung mga bangko na tama ito, totoo ito, 200 accounts, kahit cleanose na, nandiyan pa kasi ang record kahit cleanose na mga account nito, wala na itong pera. Kung lalabas ito, baka mga DDS mamulat ng pag-iisip, kahit gaano katanga ang mga DDS, maniniwala na sila na totoo talaga mga ito. Yun na nga, di ba? Kahit sabihin natin naka-close yung mga account na yan or tinanggal na yung mga pera, pero pag lumabas sa history, nako po, malamang may record pa din yan, no? Di ba? Anong petsa nito, no? Kailan siya nag-close? O kailan siya nahulugan ng ganitong milyon-milyones, di ba? Yan ang kinakatakutan nila. Di ba? Ilang beses natin sinasabi yan, yan ang isang pinakamalaking delubyo kapag nabuksan ang isang bank account dyan at nalaman nilang, nako po, may pumasok. Agoy! Biro nyo, mabsat, no? Sara at Digong BPI account with 134 million. Nako pa, takot na takot talaga silang lumabas itong mga bank accounts sa trial. Kaya pinipigilan nila, mabsat, takot na takot sila. Napakahalata nila. Nako pa. Kahit gaano katanga mga yan, kung makita nila yung mga bank accounts. Kaya yan takot si Sara. Gusto niya manatili tanga, bobo Mga DDS. Mga DDS. At naniwala pa rin na hindi sila nagnakaw. Pinakamalinis na politiko si Duterte at si Digong at si Sara. Hindi nagnakaw. Kahit isang piso lang man, hindi nagnakaw. Pero hindi nagnakaw na isang piso. Pero mayroon 2.4 billion sa isang account lang sa BPI Julio Vargas branch. So, isa yan. Takot sila sa public opinion. Kumbaga, kahit malusutan pa ni Sara yung impeachment, ma-acquit pa siya. Pero hindi sira na siya sa 2028 election. Marami na talagang by that time naniwala na magnanakaw talaga sila. Okay na ba? Okay na? Naglolo ko Dali lang ang musat Nawawala kasing signal ni Sir Bad dyan kanina actually. Ang tagal niyang nawala. Ito lang. Again guys, sa mga bagong pasok dyan, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kakabsan. Saan na? 15:22. Kapag naghahang talaga siya kanina 16. Refresh ko nga lang. Graphing Corruption Act plus culpable violation of the Constitution. So, pwede impeachment. Kasi hindi pa ito ginawang basehan sa impeachment ngayon. Ginawa ng basehan yung confidential fund. So, pwede pa ni bagong impeachment complaint kung nalusutan ni Sara yung impeachment ngayon. So isa pa yun, yung sinasabi natin, yung political. Ay, parang nawala na naman. Nawawala talaga.
kay Men of Steel from Canada. Thank you sa suporta sa independent and truthful vlogging. Sabi niya, grabe, ang laki ng pera bat. Salamat sa mga vlog dahil nalalaman namin mga nasa abroad, mga info sharing natin na dito sila takot at takot talaga na lumabas ito lahat. Dahil isa pa lang ito lahat yan lalabas kahit kinuha na nila, nilimas na nila yung mga bank account. Lalabas pa yan lahat. Lalabas pa yan kahit nilimas na nila yan. Kaya kasi bank records yan, bawal naman sirain yung bank records dahil lang namatay na yung depositor o whatever, ganon, o nawala na pwesto o whatever. So, dito sila takot at takot. Kaya gagawin lahat talaga ni Sara para patayin ang impeachment complaint. Ang sa akin nga, kung ako ang PR nila Laila de Lima, bibigyan ko na ito ng advice nila Laila de Lima. Lahat ng ebidensya na dapat sana i-present tayo sa, yun lang, hindi na makuha yung bank records. Kasi magbibigay lang ng mga bangko at Anti-Money Laundering Council, gagawin lang nila publiko ang bank record ng mga Duterte kung natuloy ang trial. Diyan talaga takot talaga ang mga Duterte diyan na matuloy ang trial kasi makita na ng lahat, pati mga bobo nilang supporters na talagang magnanakaw pala talaga sila. So siguro hanggang dito lang muna tayo. Anyway, we will continue this. Mahaba pa sana yung discussion ko pero wala na tayo ng signal. Habang may signal, mag-goodbye na muna ako sa inyo. At least na-discuss natin, one account pa lang. I-discuss pa natin furthermore on what happened to this account at saka kung nag-confirm ba ito ng ombudsman o hindi. We will bring that to you. We will bring that to you later on. Pasensya na, medyo pakay dito pala mahina ang signal. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Please share this vlog to friends and relatives to educate them on what is really happening in the country. Kalalo na ngayon pinapatay ito ng mga Duterte by killing the impeachment trial. So please share this. Please like this vlog para mapunta sa inbox nila para mabuksan ang pag-iisip nila. So thank you very much for watching and see you in my next vlog. Alright, thank you. Salamat, Sir Bad. So, ayan, mabsat na. Actually, ilang beses ko na rin sinabi, no? Isa to sa mga kinakatakutan talaga ng mga Duterte, lalo na si Sara. Tsaka yung mga kaalyado niya, na talaga pag lumabas ng isang bank account dyan, confirm, nako po, goodbye. Kasi ba doon sa binigay ni Trillanes, 71 yun. 71 bank accounts lahat yun. So, isa lang doon ang lumabas. Tapos ngayon, itong drug lord na si Uy, nako po, may binigay magkano? 134 ba yun? 124 million. Nako po. So, malaking problema to. Kaya ito talagang kinakatakutan nila. Kaya ayaw nila mag-proceed kasi mabubuking, mabibisto talaga sila. So, once na lumabas yan, itong mga garapata, agree lang sila, sige, i-dismiss niya na, sige. Kasi nga, takot din sila, bobo sila, di ba? Ayaw nila ng transparency. Sabi niyang bloodbath, di naman nila kayang seryosuin. Kaya pala, baby bat po, tragis. O siya, mabsat. So, it's already mag-alas 4 na. So, kuhan muna tayo. Off-live muna tayo. Kita-kita lang tayo tonight. Live tayo tonight. Pero for the meantime, kuhan muna tayo. Break muna tayo. Afternoon break muna tayo. Kaya pa afternoon snack, PM snack. Alright, thank you very much, Mabsat. Hanggang sa muli. Maraming salamat. OFW Adventures, Yuki Sawaki, Elican Del Carmen, Ice Rain Lagmay, Vips, VIPs Worldwide, Liberty Arcega, Romeo Barcibal, Gracious Grace, Auntie Babes, hindi ko napansin, nandiyan pala yan. Si Ma'am Auntie Babes. Sino pa nandyan? Si Lean Eyes Official at sa lahat ng mga silent viewers natin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Kita si Carl Alejo. Nandiyan din pala si Carl Alejo. Salamat. Again, hanggang sa muli, Mabsat. Huwag kalimutan mag-like, subscribe. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Paalam, Mabsat. Maestro Paul signing off.